Sabi niya, sa halagang 500,000, ginamit umano siya ng Liberal Party para siraan ang administrasyon sa nagdaang halalan. Partikular niyang ginuso sina Senador Antonio Trillanes, Risa Ontiveros at ilan pang kaalyado ng oposisyon bilang kanyang mga handler. Lahat yon pawang scripted. Lahat yon pawang kasinungalingan. Kasinungalingan kasi may plano yung kabilang kampo. Yung kabilang kampo magpaputok ng issue para ma-divert yung attention ng tao, papataas ang rating ng administration candidate, samantalang walang pumapasok, particularly sa 8 diretso candidate. Makailang beses umano siyang nakipagpulong kay Trillanes at Ontiveros tungkol sa isang Oplan Sodoma o plano para pabagsakin ng administrasyong Duterte. Pero wala naman siyang maipakitang ebidensya na scripted o gawa-gawa lamang niya at ng LP ang mga mapanirang video. Maliban na lang sa mga text message niya at chief security umano ni Trillanes kung saan sinusubukan niya makipagkita pero di umano siya pinayagan. Dahil dito, nakonsensya umano si Bicoy at natakot para sa seguridad ng kanyang pamilya kaya sumuko sa mga pulis. Hinahabol ni Senator Trillanes bago magtapos ang term niya ngayong June 30, 2019. Dahil kapag napabagsak si Presidente Duterte, ang uupo, duly constitutionalized, the Vice President of the Republic of the Philippines,